Inflation at economic targets ating tatalakayin kasama si Undersecretary Rosemary Edelion ng Department of Economy, Planning and Development o DepDem. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ma'am, unahin lang po natin ang epekto ng tensyon sa Middle East, partikular sa Iran at Israel. Sakaling tumaas po ulit yung tensyon doon, ano po ang inilatag na mga hakbang ng pamahalaan para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa economic impact nito? Opo. Actually, nakahanda po talaga ang ang gobyerno sa kahit anong possibility rito. Una sa lahat, syempre, ang priority natin is to make sure that yung kaligtasan ng ating mga kababayan na nandun sa apektadong lugar. Pangalawa naman po, yung magiging epekto nito dito sa ating bansa. Nandiyan na rin po yung pwedeng epekto niya sa pagtaas ng presyo ng mga presyo ng gasolina, ng mga krudo, na nakahanda na rin naman po yung mga yung ating programa tungkol sa yung sa fuel subsidy natin at iba pa po kung pwedeng maging assistance para to make sure po na maibsan natin yung negative impact nito, especially on inflation. Yusek, ano naman po yung agarang epekto sa inflation rate ng ilang linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa? Nakikita niyo po ba na mapapanatili ang mabagal na inflation para sa buwan ng Hunyo? In fact po, well, for the entire year, nakikita namin dito is mag-stabilize naman siya to between 2 and 3%. So ibig sabihin actually nandun nga siya sa mababang range pa nung target namin, So dati kasi nasa between 2 and 4%. Pero nakita naman natin kung gaano yung naging pagbaba nitong mga nakaraang buwan. Tapos hopefully naman yung iba pang mga commodities natin magtuloy-tuloy pa rin yung pag-stabilize ng market, So kasi nga ang isang nakikita namin dito mukhang hopefully talaga mag-stabilize na rin yung tension doon sa Middle East kasi mukhang pwede yata magkaroon ng rollback by sa mga susunod na linggo, in which case naman po yung inflation natin magiging maayos din po. Yusek, kamakailan ay pinagtibay ng Japan Credit Rating Agency ang investment credit rating na A- sa Pilipinas. So ano po ang mga naging hakbang o proyekto ng gobyerno para ma-attain po natin itong investment grade na ito? At tinitingnan po nila kasi dito talaga yung natin, yung ating commitment to growth, commitment to inclusive growth in particular, commitment to development, tsaka yung continuity po ng ating macroeconomic fundamentals, political stability. Ito po yung mga tinitingnan nila. So nakita naman po nila na very committed tayo to making sure that we maintain the reforms sa ating ekonomiya. Nakalatag po lahat to sa Philippine Development Plan. Nakita naman po nila na talagang masusi po natin tong minomonitor yung pag-implement nito at lagi po tayo nagre-report kay Presidente tungkol po sa implementasyon nito at ano yung pwede natin gawin para ma-accelerate pa yung para ma-attain natin yung mga targets natin dito. Nakita rin nila na masigasig nating binubuo yung pipeline natin of projects. So nakikita nila na magkakaroon talaga ng patuloy na prospects ng pag-unlad ang ating bansa. Tapos syempre nakita rin nila dito yung yung ating demographic transition na bukod sa kumbaga yung numero na very favorable kasi dadami yung working age kaysa sa mga dependents natin, nakikita rin nila yung ating nagiging investment sa human capital. So lahat ito signals yung na magiging patuloy yung paglago ng ating ekonomiya going forward, and therefore gives us a better, therefore we deserve talaga a higher credit rating.
Yusek, ano naman po yung posibleng pakinabang nito sa magiging takbo ng ating ekonomiya sa mga susunod na buwan? Yeah, ang makikinabang direkta would be yung mga investors natin, no? Kasi kung halimbawa kailangan nilang mag-raise ng capital, no? Either globally or kahit domestically, no? At least naka-rate sila na mababa yung kanilang risk, yung credit risk nila. And that will actually redound to lower interest rate for them, no? So magiging mas mababa yung cost of capital. So kapag halimbawa po na-encourage natin itong mga businesses na to na mag-expand, then that will actually generate more jobs. Tapos ito nga yung sinasabi namin na quality jobs, kasi yung pong mga quality jobs, ito po yung talagang naggumagamit talaga ng modern technology, no? Alam naman natin, pag modern technology, ang laki ng startup cost niya, no? So talagang kailangan nila ng capital dito, at yun ang pinapababa natin, yung cost of capital. So talaga pong magiging malaking tulong ito sa ating ekonomiya, sa ating paglago ng ating mga negosyo, at syempre paglikha ng mga quality na trabaho para sa ating mga kababayan. Yusek, sa ngayon po ba, on track pa rin po ang pamahalaan sa target growth para sa taong ito? Kasi I understand nag-adjust po tayo ng medium-term growth target po natin. Yeah, tama po, no? For this year, ibinaba natin yung growth target natin to between 5.5 and 6.5. Lately nga po, nakita natin na yung ibang mga private growth forecasters, yan, yung mga private na mga ekonomista, ang nakikita nila is mga nasa 5.9, 6.1. Nandun naman po talaga yung sa range of possibilities na nakikita rin naman namin. Kaya lang, ang ginawa na rin namin is, given all this global uncertainties, no, mararapat din talaga na maging conservative tayo, kasi dito sa growth target natin, dito nakasalalay yung ating budget eh. So ang gusto namin mangyari is meron tayong konting allowance, no, para mas madali tayong makagalaw, makarespond in case of any eventuality na syempre patuloy nating pinapanalangin na hindi naman mangyari. Okay, ma'am, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan kung kailangan pa ba nating maghigpit pa ng sinturon o mag-adjust ng konti, luwagan? Maging maging prudent, lagi pong maging very well informed para yung magiging decisions natin talagang base sa maayos na rational. Kung halimbawa po may tumataas na let's say isang commodity, baka naman merong parang may seasonality yung mga yan, no? Pwede naman po tayong bumili ng substitute niya para hindi tayo maapektuhan ng inflation. Itong po sa pagtaas ng presyo ng gas, ang sinasabi nga po namin is planuhin ng maayos yung paggamit ng sasakyan, paglabas natin. So ito po yung mga kumbaga marami tayong pwedeng magawa, no, within ourselves. Pero ang gusto ko po ring i-assure ng ating mga kababayan na the government is ready, no, sa mga bagay na ito. Patuloy namin pinag-aaralan at minomonitor itong mga developments na to. And in any case, meron tayong nakahanda na rin naman na programa na tutugon dito para mabawasan natin yung negative effect na to. So, yun lamang po. Okay, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Rose Maria De Leon, Department of Economy, Planning and Development.